Paano kung may paraan para kumita ng pera kahit ikaw ay natutulog, nagbabakasyon o nagre-relax lamang sa bahay? Paano kung ang pera ay dahan-dahang pumapasok sa iyong bulsa kahit wala kang ginagawa sa bawat oras ng araw? Maraming Pilipino ang araw-araw na nagsisikap magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Ngunit madalas ay kulang pa rin ang kinikita. Maraming pangarap ang hindi agad natutupad dahil ang oras ay kapalit lamang ng limitadong sahod. Ngunit may mga matatalinong paraan upang kumita ng pera na patuloy na pumapasok kahit hindi mo ito binabantayan buong araw. Sa panahon ngayon ay lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng higit sa isang pinagkukunan ng kita. Ang iisang trabaho ay kadalasang sapat lamang para sa pang-araw-araw na gastusin at hindi para sa pangmatagalang seguridad. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsisimula ng maghanap ng mga oportunidad na maaaring magbigay ng tuloy-tuloy na kita. Ang passive income ay isang paraan ng pagkita na patuloy na pumapasok. Kahit hindi ka palaging nagtatrabaho para dito, ito ang uri ng kita na nagbibigay ng mas malaking kalayaan sa oras at mas malaking pagkakataon upang umasenso sa buhay. Maraming Pilipino ang nag-aakala na ang ganitong uri ng kita ay para lamang sa mayayaman o sa mga may malaking kapital. Ngunit ang katotohanan ay may mga negosyo na maaaring simulan kahit maliit lamang ang puhunan basta may tamang kaalaman at diskarte. Ang sikreto ng maraming matagumpay na negosyante ay ang pagkakaroon ng maraming daluyan ng kita. Hindi sila umaasa sa iisang pinagkukunan ng pera. Sa halip ay gumagawa sila ng mga paraan upang patuloy na kumita sa paglipas ng panahon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaki ang maitutulong ng simpleng suporta na ito upang mas marami pang kaalaman tungkol sa negosyo at pera ang maibahagi sa mas maraming Pilipino. Ang bawat bagong ideya na iyong matutunan ay maaring maging simula ng isang bagong oportunidad sa iyong buhay. Minsan, ang isang simpleng impormasyon lamang ang nagiging dahilan upang magbago ang direksyon ng ating kinabukasan, kaya manatili ka at tuklasin ang mga ideya na maaaring magbigay sa iyo ng bagong paraan upang kumita ng pera. Sa mundong puno ng kompetisyon at mabilis na pagbabago, ang pagiging matalino sa pera ay isang mahalagang kakayahan. Hindi kailangang maging eksperto sa negosyo upang magsimula ng isang pagkakakitaan na maaaring lumago sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at ang lakas ng loob na samantalahin ang mga oportunidad. Kapag natutunan mo kung paano gumawa ng pera na patuloy na kumikita kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho, mag-iiba ang iyong pananaw sa tunay na kahulugan ng kayamanan. Unang negosyo, apartment rental business. Maraming Pilipino ang nangangarap magkaroon ng negosyo na patuloy na kumikita kahit hindi nila ito binabantayan buong araw. Isa sa mga negosyo na matagal nang napatunayan na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita ay ang pagpapaupa ng apartment o paupahang bahay. Habang patuloy na lumalaki ang populasyon at dumarami ang mga taong lumilipat sa mga lungsod, lalo ring tumataas ang pangangailangan sa mga matitirahan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagiging matatag at kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng negosyo sa maraming lugar sa Pilipinas. Kapag maayos ang pagpapatayo ng apartment at nasa magandang lokasyon ito, malaki ang posibilidad na magkaroon ng tuloy-tuloy na nangungupahan. Ang apartment rental business ay nagbibigay ng buwanang kita na maaaring maging malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng isang pamilya. Kapag mayroon ng mga tenant na umuupa sa iyong mga unit, regular na pumapasok ang renta na parang isang karagdagang sahod bawat buwan. Hindi na kailangang maghanap ng bagong customer araw-araw dahil kadalasan ay tumatagal ng ilang buwan o ilang taon ang pananatili ng mga umuupa. Dahil dito ay nagiging mas simple at mas kontrolado ang daloy ng negosyo. Kumpara sa ibang uri ng pagkakakitaan, sa paglipas ng panahon ay nagiging mas stable ang kita habang nadaragdagan ang iyong mga umuupa. Maraming tao ang nagsisimula sa maliit na hakbang kapag papasok sa ganitong negosyo. May ilan na nagtatayo muna ng 2 hanggang 4 na unit na paupahan sa lupang pagmamay-ari nila.
Habang unti-unting lumalaki ang kita mula sa renta, ay maari na nilang palawakin ang kanilang paupahan at magdagdag ng mas maraming unit. Ang ganitong paraan ay nagpapakita kung paano maaaring magsimula sa maliit, ngunit unti-unting lumago ang isang negosyo. Sa mahabang panahon, ay maaaring maging isang malaking pinagkukunan ng passive income ang simpleng paupahang nagsimula sa maliit na puhunan. Napakahalaga ng tamang lokasyon sa pagpapatakbo ng apartment rental business. Ang mga lugar na malapit sa paaralan, pabrika, opisina o mga komersyal na establishmento ay kadalasang may mataas na demand sa matitirahan. Kapag maraming taong naghahanap ng matutuluyan sa isang lugar, mas mabilis na pupuno ang mga unit ng paupahan. Ibig sabihin nito ay mas kaunti ang panahon na bakante ang iyong mga unit at mas tuloy-tuloy ang pumapasok na renta. Ang tamang pagpili ng lugar ay maaring magdikta kung gaano kalaki ang kikitain ng isang paupahang negosyo. Bukod sa regular na kita, nagkakaroon ka rin ng isang mahalagang ari-arian kapag nagtatayo ka ng apartment. Ang lupa at gusali ay karaniwang tumataas ang halaga habang lumilipas ang mga taon. Habang patuloy kang kumikita mula sa renta, ay tumataas din ang market value ng iyong property. Ibig sabihin ay doble ang benepisyo na maaari mong makuha mula sa ganitong uri ng negosyo. Ikalawang negosyo, vending machine business. Sa maraming mataong lugar ay makikita ang mga vending machine na madaling mapagkukunan ng inumin o merienda ng mga tao. Ito ay isang uri ng negosyo na gumagamit ng simpleng sistema upang makapagbenta ng produkto kahit walang taong nagbabantay dito buong araw. Kapag nailagay ang vending machine sa tamang lugar na maraming dumadaan, kusang nagkakaroon ng benta sa bawat araw. Dahil automatiko ang proseso ng pagbebenta, ay hindi na kailangan ng malaking oras upang bantayan ang operasyon nito. Ang dahilan kung bakit maraming negosyante ang nakakakita ng potensyal na passive income sa ganitong uri ng pagkakakitaan. Ang pangunahing puhunan sa vending machine business ay ang mismong makina at ang mga produktong ilalagay dito. Maaring laman nito ang mga inumin, bottled water, soft drinks, kape, o kaya ay mga simpleng merienda na madaling bilhin ng mga tao. Kapag na-refill na ang mga produkto at maayos ang kondisyon ng makina, maaari na itong kumita sa loob ng maraming oras sa isang araw. Ang mga estudyante, empleyado at mga taong nagmamadali ay madalas mas pinipiling bumili sa vending machine dahil mabilis at madali itong gamitin. Dahil sa ganitong convenience ay nagiging tuloy-tuloy ang daloy ng benta sa mga lugar na matao. Napakahalaga ng tamang lokasyon upang maging matagumpay ang vending machine business. Ang mga lugar tulad ng paaralan, ospital, terminal ng sasakyan, mall at opisina ay kadalasang maraming potensyal na mamimili. Kapag ang vending machine ay nasa lugar kung saan maraming taong dumadaan araw-araw, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ito ng regular na benta. Sa bawat maliit na transaksyon na nagaganap sa loob ng isang araw, ay unti-unting nabubuo ang kabuang kita ng negosyo. Sa paglipas ng panahon ay maaaring maging isang matatag na pinagkukunan ng passive income. Ang simpleng makina na ito, hindi rin kailangang palaging bantayan ang vending machine sa bawat oras ng araw. Ang pangunahing gawain ng may-ari ay ang pag-refill ng mga produkto at pag-check kung maayos pa ang takbo ng makina. Karaniwan ay ginagawa lamang ito ilang beses sa loob ng isang linggo, depende sa dami ng bumibili. Sa natitirang oras, ay patuloy na gumagana ang makina at nagbebenta ng mga produkto sa mga mamimili. Dahil dito ay nagkakaroon ng may-ari ng pagkakataon na magkaroon ng kita kahit abala sa ibang gawain. Habang tumatagal, ay maari pang palawakin ang vending machine business sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming makina sa iba-ibang lugar. Ang bawat bagong lokasyon ay nagiging karagdagang daluyan ng kita para sa negosyo. Unti-unti ay nabubuo ang isang network ng mga vending machine na patuloy na kumikita sa iba-ibang lugar. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano maaaring lumago ang isang simpleng ideya tungo sa mas malaking pagkakakitaan. Sa tamang diskarte at tamang pagpili ng lokasyon, ay maaaring maging tuloy-tuloy na source ng passive income ang vending machine business. Ikatlong negosyo, car wash business. Sa patuloy na pagdami ng mga sasakyan sa mga kalsada sa Pilipinas, ay lalong tumataas ang pangangailangan para sa maayos na paglilinis ng mga ito. Maraming may-ari ng sasakyan
ang walang sapat na oras upang sila mismo ang maglinis ng kanilang kotse dahil abala sa trabaho at iba pang gawain. Dahil dito ay nagiging patok na serbisyo ang car wash sa mga lugar na malapit sa residential areas, highway at mga komersyal na lugar. Ang simpleng negosyo na ito ay maaaring maging regular na pinagkukunan ng kita kapag maayos ang lokasyon at maayos ang pamamahala. Sa tamang sistema, ay maaari itong magpatuloy kahit hindi palaging naroroon ang may-ari. Ang car wash business ay nagsisimula sa pangunahing kagamitan tulad ng pressure washer, hose, shampoo para sa sasakyan at sapat na espasyo para sa paglilinis. Kapag naayos na ang lugar at kumpleto ang mga kagamitan, ay maaari nang magsimulang tumanggap ng mga sasakyang magpapalinis. Kadalasan ay mabilis lamang ang proseso ng paglilinis, kaya maraming sasakyan ang maaring maserbisyuhan sa loob ng isang araw. Sa bawat sasakyan na dumadaan sa iyong car wash ay may kaakibat na bayad na unting bumubuo sa kabuuang kita ng negosyo. Kapag dumami ang regular na customer, ay mas nagiging tuloy-tuloy ang daloy ng kita sa araw-araw. Ang isang magandang paraan upang gawing mas malapit sa passive income ang car wash business ay ang pagkakaroon ng maasahang tauhan na magpapatakbo ng araw-araw na operasyon. Kapag may sapat na tao na maglilinis ng mga sasakyan at tatanggap ng mga customer, ay hindi na kailangang naroon palagi ang may-ari. Ang tungkulin ng may-ari ay mas nakatuon na lamang sa pag-monitor ng negosyo at pagtiyak na maayos ang takbo ng operasyon. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng mas maraming oras ang may-ari upang tutukan ang ibang oportunidad sa negosyo. Unti-unti ay nagiging mas sistematiko ang pagpapatakbo ng car wash habang patuloy itong kumikita. Malaki rin ang epekto ng lokasyon sa tagumpay ng ganitong negosyo. Ang mga lugar na malapit sa subdivision, gasolinahan o mga pangunahing kalsada ay kadalasang dinadaanan ng maraming sasakyan araw-araw. Kapag madaling makita at madaling puntahan ng car wash, ay mas maraming may-ari ng sasakyan ang nagiging interesado na magpalinis. Sa bawat araw na maraming dumadating na sasakyan, ay mas lumalaki ang potensyal na kita ng negosyo. Ang tamang lugar ay maaaring magdala ng tuloy-tuloy na customer sa loob ng maraming taon. Habang lumalago ang negosyo, ay maaari pang magdagdag ng ibang serbisyo tulad ng interior cleaning, waxing o engine wash. Ang mga karagdagang serbisyo na ito ay nagbibigay ng mas mataas na kita sa bawat sasakyan na magpapalinis. Unti-unti ay nagiging mas kumpleto ang serbisyo na inaalok ng negosyo sa mga customer. Kapag nasanay na ang mga tao sa kalidad ng iyong serbisyo, ay babalik at babalik sila sa iyong car wash. Ika-4 na negosyo, laundry shop business. Sa modernong pamumuhay ng maraming Pilipino, ay lalong nagiging mahalaga ang mga serbisyong nakakatipid ng oras at pagod. Maraming tao ang abala sa trabaho, pag-aaral at iba pang responsibilidad, kaya wala ng sapat na panahon para maglaba sa bahay. Dahil dito ay patuloy na tumataas ang demand para sa mga laundry shop, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga apartment, dormitoryo at subdivision. Ang simpleng serbisyong ito ay nagiging malaking tulong sa mga taong nais maging mas maginhawa ang kanilang araw-araw na gawain. Sa tamang pamamahala, ay maaari itong maging isang matatag na pinagkukunan ng tuloy-tuloy na kita. Ang laundry shop business ay kadalasang nagsisimula sa pagbili ng mga washing machine, dryer at paglalaan ng sapat na espasyo para sa operasyon. Kapag kumpleto na ang mga kagamitan, ay maaari nang magsimulang tumanggap ng mga labada mula sa mga customer. May mga laundry shop na nag-aalok ng self-service habang ang iba naman ay may kasamang staff na siyang naglalaba para sa mga customer. Sa bawat kilo ng damit na pinapalaba ay may kaakibat na bayad na nagiging bahagi ng kita ng negosyo. Kapag maraming regular na customer, ay nagiging tuloy-tuloy ang daloy ng trabaho at kita araw-araw. Malaki ang epekto ng lokasyon sa tagumpay ng isang laundry shop. Ang mga lugar na maraming inuupahang tirahan, dormitoryo o kondominium ay kadalasang may mataas na pangangailangan sa ganitong serbisyo. Maraming estudyante at empleyado ang mas pinipiling magpalaba kaysa gumastos ng oras sa paglalaba sa kanilang tirahan. Kapag ang laundry shop ay madaling puntahan at may magandang serbisyo, ay mabilis itong nagkakaroon ng loyal na customer. Sa paglipas ng panahon ay nagiging kilala ang negosyo sa komunidad at patuloy na nadaragdagan ang mga nagpapalaba.
Ang operasyon ng laundry shop ay maaaring gawing mas sistematiko sa pamamagitan ng pagkuha ng maaasahang staff na mag-aasikaso ng araw-araw na gawain. Sila ang tatanggap ng labada, maglalaba, magpapatuyo at mag-aayos ng mga damit para sa mga customer. Kapag maayos ang sistema, ay hindi na kailangang naroroon palagi ang may-ari upang bantayan ang bawat proseso. Ang tungkulin ng may-ari ay nakatuon na lamang sa pagmonitor ng negosyo at pagtiyak na maayos ang kalidad ng serbisyo. Dahil dito ay nagkakaroon ng pagkakataon ang may-ari na magkaroon ng kita kahit abala sa ibang gawain. Habang lumalago ang laundry shop, ay maaari pang magdagdag ng karagdagang serbisyo upang mas mapalago ang negosyo. Halimbawa nito ay ang pag-aalok ng pick-up at delivery service para sa mga customer na walang oras pumunta sa shop. Maaari ring magdagdag ng ironing service upang mas maging kumpleto ang serbisyong ibinibigay. Ang mga karagdagang serbisyong ito ay nakakatulong upang mas tumaas ang kita mula sa bawat customer. Sa tamang pamamahala at magandang serbisyo ay maaring maging isang matibay na pinagkukunan ng passive income ang laundry shop business. Ikalimang negosyo, water refilling station business. Sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan, ang malinis at ligtas na inuming tubig. Maraming pamilya ang mas pinipiling bumili ng purified water kaysa uminom ng tubig mula sa gripo dahil sa kaligtasan at kalinisan nito. Dahil dito ay naging pangkaraniwan na ang mga water refilling station sa maraming komunidad at residential areas. Ang negosyo na ito ay patuloy na may demand dahil ang tubig ay pangunahing pangangailangan ng bawat tahanan. Kapag maayos ang kalidad ng tubig at maganda ang serbisyo, ay mabilis itong nagkakaroon ng mga regular na customer. Ang water refilling station ay nagsisimula sa pagbili ng water purification system, mga lalagyan ng tubig at sapat na espasyo para sa operasyon. Kapag nakumpleto na ang mga kagamitan at nakasunod sa mga kinakailangang permit, ay maaari nang magsimulang magbenta ng purified drinking water. Kadalasan ay bumibili ang mga customer ng malalaking galon ng tubig na ginagamit ng kanilang pamilya sa loob ng ilang araw. Sa bawat galon na ibinibenta ay may maliit na tubo na unti-unting nagiging malaking kita kapag dumami ang bumibili. Kapag naging kilala ang negosyo sa komunidad, ay nagiging regular ang pagbili ng mga customer bawat linggo. Ang lokasyon ay mahalagang bahagi ng tagumpay ng water refilling station business. Ang mga lugar na maraming bahay, apartment at maliliit na tindahan ay kadalasang may mataas na pangangailangan sa purified water. Kapag malapit ang iyong station sa mga bahay ng customer, ay mas madali para sa kanila na bumili ng tubig. Maraming negosyo ang nag-aalok din ng delivery service upang mas mapadali ang pagbili ng kanilang mga customer. Sa ganitong paraan ay nagiging mas maginhawa ang serbisyo at mas lumalaki ang posibilidad ng paulit-ulit na pagbili. Ang operasyon ng water refilling station ay maaring gawing mas maayos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng staff na mag-aasikaso ng pang-araw-araw na gawain. Sila ang maglilinis ng mga galon, magpupuno ng tubig, at maghahatid ng order sa mga customer kung kinakailangan. Kapag maayos ang sistema, ay hindi na kailangang naroroon ang may-ari sa bawat oras ng operasyon. Ang may-ari ay maaring mag-focus sa pag-monitor ng negosyo at sa pagtiyak na mataas ang kalidad ng tubig na ibinebenta. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng kita ang negosyo kahit hindi direktang nakatutok ang may-ari sa bawat gawain. Habang tumatagal ay maaari pang palawakin ang negosyo sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming delivery service o karagdagang kagamitan. Ang bawat bagong customer ay nagiging bahagi ng patuloy na paglago ng negosyo sa komunidad. Kapag nasanay ang mga tao sa kalidad ng iyong tubig at serbisyo ay babalik at babalik sila upang bumili muli. Unti-unti ay nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang iyong produkto. Ika-6 na negosyo, parking space rental business. Sa maraming lungsod sa Pilipinas ay patuloy na dumadami ang mga sasakyan, ngunit hindi sapat ang mga lugar na maaaring pagparadahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming motorista ang nahihirapang maghanap ng maayos at ligtas na parking space, lalo na sa mga mataong lugar. Ang simpleng pagpaparenta ng bakanting lote o espasyo para sa paradahan ng sasakyan ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na negosyo. Maraming tao ang handang magbayad
upang matiyak na ang kanilang sasakyan ay nakaparada sa isang ligtas at maayos na lugar. Kapag ang iyong espasyo ay nasa tamang lokasyon, ay maaring magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng customer bawat araw. Ang parking space rental business ay hindi nangangailangan ng komplikadong kagamitan upang magsimula. Kung mayroon kang bakanting lote o maluwag na espasyo na maaring gawing paradahan, maaari mo itong gawing pagkakakitaan. Maaaring ayusin ang lugar sa pamamagitan ng paglalagay ng maayos na linya ng paradahan, ilaw sa gabi at simpleng seguridad. Kapag maayos ang pagkakaayos ng lugar, ay mas nagiging kaaya-aya ito para sa mga motorista na naghahanap ng parking space. Sa bawat sasakyan na paparada, ay may kaakibat na bayad na nagiging bahagi ng kita ng negosyo. Ang lokasyon ay may malaking papel sa tagumpay ng ganitong uri ng negosyo. Ang mga lugar na malapit sa opisina, mall, paaralan o mga komersyal na establisimento ay kadalasang maraming sasakyan na naghahanap ng paradahan. Kapag kulang ang available na parking sa paligid, ay mas nagiging mahalaga ang iyong inaalok na espasyo. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng regular na customer na araw-araw na gumagamit ng iyong parking area. Sa paglipas ng panahon ay nagiging kilala ang iyong lugar bilang maasahang paradahan para sa mga motorista. Ang operasyon ng parking space rental ay maaring gawing simple sa pamamagitan ng malinaw na sistema ng bayaran. May mga negosyo na naniningil kada oras, habang ang iba naman ay may buwanang renta para sa mga regular na gumagamit ng paradahan. Kapag may maayos na sistema ng pag-collect ng bayad, ay nagiging mas maayos ang pamamahala ng negosyo. Maaari ring kumuha ng isang tao na magbabantay sa lugar upang tiyakin ang kaayusan at seguridad ng mga sasakyan. Sa ganitong paraan, ay nagiging mas madali para sa may-ari na pamahalaan ng negosyo kahit hindi siya palaging naroroon. Habang lumalaki ang demand para sa paradahan, ay maaari pang palawakin ang negosyo sa hinaharap. Maaring dagdagan ang kapasidad ng parking area o maghanap ng ibang lugar na maaring gawing paradahan. Ang bawat bagong espasyo ay nagiging karagdagang pinagkukunan ng kita para sa negosyo. Unti-unti ay nabubuo ang isang sistema ng negosyo na patuloy na kumikita sa araw-araw. Sa tamang lokasyon at maayos na pamamahala, ay maaring maging isang matatag na source ng passive income ang parking space rental business. Ikapitong negosyo, piso Wi-Fi business. Sa panahon ngayon ay halos lahat ng tao ay gumagamit ng internet para sa komunikasyon, pag-aaral, trabaho at libangan. Maraming Pilipino ang umaasa sa internet upang makipag-usap sa pamilya, manood ng videos o mag-browse sa social media. Dahil dito, ay nagiging mahalagang serbisyo ang pagkakaroon ng abot-kayang internet access, lalo na sa mga komunidad. Ang piso Wi-Fi ay isang simpleng negosyo na nagbibigay ng internet connection kapalit ng maliit na halaga ng pera. Sa bawat coin na inilalagay ng gumagamit, ay nagkakaroon sila ng ilang minuto o oras ng access sa internet. Ang ganitong negosyo ay karaniwang gumagamit ng isang Wi-Fi vending machine na nakakonekta sa internet router. Ang makina ay nakaprograma upang magbigay ng internet access sa mga gumagamit kapag naghulog sila ng barya. Kapag naayos na ang sistema at gumagana na ang koneksyon, ay maaari na itong gamitin ng mga tao sa paligid ng lugar. Ang magandang katangian ng piso Wi-Fi ay ang kakayahan nitong kumita kahit walang taong nagbabantay dito buong araw. Habang may gumagamit ng internet, ay patuloy na pumapasok ang kita mula sa mga coin na inihuhulog sa makina. Napakahalaga ng tamang lokasyon sa tagumpay ng piso Wi-Fi business. Ang mga lugar na malapit sa mga bahay, boarding house o tambayan ng kabataan ay kadalasang maraming gumagamit ng internet. Kapag ang signal ay malakas at abot ng maraming tao, ay mas nagiging kapaki-pakinabang ang serbisyo. Maraming estudyante at kabataan ang gumagamit ng piso Wi-Fi upang manood ng videos, maglaro online o mag-browse sa internet. Sa bawat paggamit nila ay unti-unting nabubuo ang kabuang kita ng negosyo sa loob ng isang araw. Hindi rin masyadong komplikado ang pagpapatakbo ng piso Wi-Fi machine kapag maayos ang pagkaka-setup nito. Ang pangunahing gawain ng may-ari ay tiyakin na maayos ang internet connection at gumagana ng tama ang makina. Paminsan-minsan ay kailangan lamang kolektahin ang mga bariyang naipon sa loob ng machine. Sa natitirang oras ay patuloy itong nagbibigay ng serbisyo
sa mga gumagamit ng internet sa lugar. Dahil dito ay nagiging isang praktikal na paraan upang magkaroon ng karagdagang passive income. Habang tumatagal ay maaari pang palawakin ang piso Wi-Fi business sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming machine sa iba-ibang lugar. Ang bawat bagong lokasyon ay nagiging karagdagang pinagkukunan ng kita para sa negosyo. Unti-unti ay nabubuo ang isang maliit na network ng mga internet vending machine na patuloy na ginagamit ng mga tao. Kapag naging kilala ang iyong serbisyo sa komunidad, ay mas dumadami ang mga regular na gumagamit nito. Sa tamang lokasyon at maayos na koneksyon sa internet, ay maaaring maging tuloy-tuloy na source ng passive income ang piso Wi-Fi business. Ikawalong negosyo, online digital product business. Sa panahon ng internet at digital technology, ay lumalawak ang mga oportunidad upang kumita gamit lamang ang isang computer at koneksyon sa internet. Maraming tao ang nagsisimula ng magbenta ng mga digital products na maaaring ma-download o magamit online ng mga customer. Kabilang dito ang mga e-book, online courses, digital templates, graphic designs at iba pang uri ng digital content. Kapag nabuo na ang isang digital product, ay maaari itong ibenta ng paulit-ulit sa maraming tao. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing itong isa sa mga modernong paraan upang magkaroon ng passive income. Ang pangunahing puhunan sa ganitong negosyo ay ang iyong kaalaman, kasanayan at oras na ilalaan sa paggawa ng digital product. Halimbawa ay maaring gumawa ng isang e-book na nagtuturo ng isang particular na skill o kaalaman na kapaki-pakinabang sa ibang tao. Kapag natapos na ang paggawa ng produkto, ay maaari na itong ilagay sa mga online platform kung saan ito maaaring bilhin ng mga customer. Sa bawat pagbili ng digital product, ay may pumapasok na kita kahit hindi mo na ito kailangang gawin muli. Sa paglipas ng panahon ay maaaring dumami ang bumibili, lalo na kung kapaki-pakinabang ang iyong nilikhang produkto. Ang kagandahan ng digital product business ay hindi na kailangan ng malaking espasyo o pisikal na imbakan ng mga produkto. Hindi tulad ng ibang negosyo na nangangailangan ng stock ng mga paninda. Ang digital product ay nakasave lamang sa computer o online platform. Kapag may bumili, ay automatikong naipapadala ang produkto sa customer sa pamamagitan ng internet. Dahil dito ay mas simple ang proseso kumpara sa tradisyonal na pagbebenta ng mga pisikal na produkto. Ito ay nagiging isang praktikal na paraan upang kumita sa modernong panahon. Ang pag-promote ng digital product ay maaring gawin sa pamamagitan ng social media at iba pang online platforms. Kapag mas maraming tao ang nakakaalam tungkol sa iyong produkto, ay mas tumataas ang posibilidad na may bumili nito. Maraming negosyante ang gumagamit ng videos, posts at online content upang ipakilala ang kanilang mga digital products. Sa tamang paraan ng pag-promote, ay maaaring maabot ang mas malaking audience mula sa iba-ibang lugar. Ang bawat bagong customer ay nagiging karagdagang kita para sa negosyo. Habang nadaragdagan ang iyong karanasan, ay maaari pang gumawa ng mas maraming digital products sa iba-ibang paksa o niche. Ang bawat bagong produkto ay nagiging panibagong daluyan ng kita na maaring patuloy na mabenta sa internet. Unti-unti ay nabubuo ang isang koleksyon ng digital products na patuloy na kumikita sa paglipas ng panahon. Maraming matagumpay na online entrepreneurs ang nagsimula lamang sa isang simpleng digital product. Sa tamang kaalaman, tiyaga at diskarte, ay maaaring maging isang malakas na pinagkukunan ng passive income ang online digital product business. Paano kung ang isang simpleng ideya na iyong narinig ngayon ay maaaring maging simula ng mas malaking pagbabago sa iyong buhay? Paano kung ang isa sa mga negosyong ito ay maging susi upang tuluyang mabago ang iyong kinabukasan at ang kinabukasan ng iyong pamilya? Ang tunay na kaibahan ng mga taong umaasenso sa buhay ay hindi lamang sipag sa trabaho kundi ang kakayahang makita at samantalahin ang mga oportunidad. Ang bawat matagumpay na negosyante ay nagsimula lamang sa isang simpleng desisyon na subukan ang isang ideya. Minsan ang isang maliit na hakbang ngayon ay maaaring magbunga ng malaking tagumpay sa hinaharap. Ang 8 negosyong iyong natuklasan ay ilan lamang sa maraming paraan upang makabuo ng tuloy-tuloy na passive income. Ang mahalagang tandaan ay hindi kailangan magsimula sa napakalaking kapital upang makapagsimula ng isang pagkakakitaan. Mas mahalaga ang tamang kaalaman, malinaw na plano,
at ang lakas ng loob na magsimula kahit maliit lamang ang unang hakbang. Maraming tao ang nananatiling nasa parehong sitwasyon dahil natatakot silang subukan ang mga bagong oportunidad. Ngunit ang mga taong nagtatagumpay ay yaong handang matuto at kumilos upang baguhin ang kanilang kinabukasan. Kapag natutunan mong gumawa ng mga pagkakakitaan na patuloy na kumikita, kahit hindi mo ito binabantayan buong araw, nag-iiba ang iyong pananaw tungkol sa pera at trabaho. Unti-unti mong nauunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa kalayaan ng oras na iyong tinatamasa. Ang passive income ay nagbibigay ng pagkakataon upang magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya, pangarap at personal na paglago. Ito ang uri ng pag-iisip na ginagamit ng maraming taong matagumpay sa mundo ng negosyo at pananalapi. Kapag nagsimula kang magtayo ng ganitong mga daluyan ng kita, ay unti-unting nagbabago ang direksyon ng iyong buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang iyong suporta ay napakalaking tulong upang mas marami pang kaalaman tungkol sa negosyo, pera at pag-unlad sa buhay ang maibahagi sa mas maraming Pilipino. Sa bawat video na ating pinagsasaluhan ay may pagkakataon tayong matuto ng mga ideya na maaaring magbukas ng bagong oportunidad. Maaaring ang susunod na kaalamang iyong matutunan ay maging susi upang makamit mo ang mas maayos na kinabukasan. Magkita-kita tayo sa susunod na usapan kung saan muli nating tuklasin ang mga paraan upang mas mapalago ang ating kaalaman sa mundo ng negosyo at pananalapi.